What's up mga kaasang? Welcome back to my channel. At for today's video maulan nga sa labas kaya dito muna tayo sa bahay at ayun nag-isip lang ako ng content na para sa mga beginners natin, no, dahil gusto ko i-refresh yung mga dati nating topics na medyo hindi ko na nagagawa ngayon at ayun nga marami nagre-request na ibalik ko yung dati, kaso yun nga hindi ko na rin talaga mababalik yung 100% na dati kasi marami na nagbago ngayon. Iba na yung hobby natin ngayon at iba na yung mga hobbies natin, mostly hindi na yung mga dati. So iba na yung takbo ng isip din ng mga hobbies ngayon. At ayun, gusto ko lang pag-usapan natin ngayon yung tungkol sa flower horn, no? Kung ano yung mga pwede kong i-share sa inyo na yun, para doon sa mga papasok pa lang sa pag-aalaga ng flower horn, bigyan ko kayo ng mga tips at mga alaman tungkol sa flower horn. So yun mga kasang, no, magkukwentuhan lang muna tayo ngayon dahil nga hindi ako makapunta sa farm. Siguro bukas pupunta ako sa farm. So ayun, pag-usapan natin ang flower horn, no, kasi medyo matagal na tayong hindi nakapag-usap tungkol dito. So itong video na to ay para talaga doon sa mga newbie na bago pa lang papasok sa flower horn hobby o sa pag-aalaga ng flower horn. So unang-una dapat nyo malaman, ang flower horn hindi talaga siya galing sa wild. Literal na man-made ang flower horn. Makikita lang natin siya sa mga aquariums, sa mga ganyan. So, ang flower horn consists ng iba't ibang genes ng mga cichlids. Ang flower horn, isa siyang klase ng cichlids pero hindi siya cichlids na galing sa wild. Hindi siya nahuli doon at inalagaan at brinid. Hindi ganon, no? Nagmula ang flower horn sa iba't ibang klaseng cichlids. At ayun, pinag-crossbreed nila yung cichlids bago yun may mga napalabas na mga unang generation ng flower horn. So yung flower horn natin na unang generation galing pa sa isda na hindi naman flower horn. So nabuo lang nila yun dahil sa pag-crossbreed ng iba't ibang klaseng cichlids. So ayun, no, para malinaw sa ating lahat. At para na rin doon sa mga nagsasabi na pag nakawala ang flower horn, kunyari may alagang flower horn, nakawala sa ilog, nakawala sa natin, sa mga fresh water natin sa paligid. Tingin ko, no, sabi kasi nila invasive daw o yung flower horn delikadong mapakawalan. Possible siya, no? Possible siya na maging invasive siya. Pero sa tingin ko, no, hindi agad-agad makaka-survive o maliit ang chance na maka-survive ng mga flower horn sa wild. Dahil unang-una medyo yung tubig kasi niyan sa aquarium kasi iba eh. So yung level ng tubig, hindi natin alam kung ano talaga yung kaya nilang mag-adjust doon sa tubig ng wild kasi iba yung mga pH level niyan, kada ilog, iba yung mga oxygen level o kung ano mang level doon sa parameters ng tubig. Magkakaiba yan bawat lugar, no, bawat ilog. Kunyari ilog Pasig o kaya yung ilog dito sa San Pablo, ilog sa Tagaytay, iba't iba yung tubig niyan eh. So hindi natin masasabi na kaya nilang mabuhay lahat doon. So ayun nga ang sinasabi ko. Pwede siya maging invasive pero sa tingin ko medyo maliit ang chance kasi nga pag nakawala yan at papunta yan sa ilog, baka hindi yan marunong humanap ng pagkain niya. Tapos yun nga, hindi siya makapag-adjust doon sa tubig. At baka merong mga predator pa na pwedeng kumain din sa kanya na mas malalaki. So, ayun lang, sa akin yun lang i-comment ko lang naman. Yung pangalawa, ang flower horn very unique na isda. Wala kang makikita na flower horn na magkaparehas. Though may mga flower horn na magkakamuka at tingin natin parang very identical sila. Pero magkaiba pa rin kasi yung pattern nila medyo technical. Tingin ko nga parang fingerprint ng tao yung mga pattern nila. Wala talaga magkaparehas. Dahil sobrang detailed ng kanilang mga pattern. Mahirap makahanap ng talagang identical o yung talagang parehas na flower. Doon meron nga magkakamukha. Ayun, hindi talaga 100% na magkamukha at magkaparehas. So yun yung maganda sa flower horn, no, dahil nga very unique talaga yun. So yung flower horn mo pwedeng maging kamukha lang pero mas maganda doon sa flower horn ng iba. At ayun, no, magkakaiba sila na itsura. So yun ang isa sa magandang katangian ng flower horn. Tapos ayun guys, no, sa mga baguhan, dapat nyo malaman na ang flower horn very territorial. So hindi siya pwede na may kasama pag maliit yung lalagyan, no. So ang flower horn kasi para sa akin ang pinaka recommended tank size
Okay, 20 gallons to 50 gallons. So pag kagaya itong sardan ako dito 75, may plowon ako dito. So medyo malaki na yan. Pero yung iba kasi sinasabi nila 75 gallons daw. Tingin ko 75 para sa isang perasong plowon. Napakalaki. Napakalaki niyan. So parang para sa akin medyo nagiging boring yung 75 gallons kasi parang sayang kasi pwede naman siya mas sa 50 gallons, pwede naman siya sa 35 gallons. So pag ilalagay nyo dito ay parang medyo boring. Pero mas mabilis lumaki talaga at mapapalabas nyo yung mapapalabas nyo yung potential na isang plowhorn pag sa malaking lalagyan. Pero anyways, yung pinag-uusapan nga natin territorial yung plowhorn. So kahit gaano kalaki pa yung tank mo, hindi pwede magsama ng kahit anong isda. Kahit anong isda, kahit yung plowhorn mismo, hindi mo pwedeng samahan ng regular yan. Dahil mahirap at hindi mo maano talaga yung ugali nila, hindi mo masasabi na okay sila ngayon pero bukas baka hindi. Kasi nga very territorial sila. Gusto nila yung teritoryo na yun ay kanila lang. So pag may pumasok sa teritoryo nila, automatic, aatakihin nila yun. Kahit nga yung kamay ko mismo, kahit kamay nung, alam ko, na-experience na ito ng mga nakikip ng plowhorn, kahit yung mga baguhan. Kahit maliliit yung mga ganyang kalalaking size ng plowhorn, talagang umaatake sa kamay. Talagang pag maganda yung kondisyon nila, aatakihin ka talaga niyan at kakagating ka niyan. Kahit malaki pa yung kamay mo sa kanya. So, ganun sila sa territory nila. Tapos, ayun sa mga magtatanong, ano nga bang pinapakain sa plowhorn? Ako, ang nire-recommend ko, dahil man-made naman ang plowhorn, man-made na rin yung ipakain nyo na pagkain. Yung mga feeds na ginawa rin ng tao, gaya ng mga commercially made food, gaya ng Opico Platinum, Humpy Head, at marami pang iba. So, ayun, may mga mabibili sa market na mga feeds formulated for plowhorn. So, kung tatanungin sa mga baguhan diyan, yun muna ipakain nyo bago kayo maging technical sa mga pagkain at kung ano paglalagay dito sa pagkain niya at kung ano yung patikim niya sa plowhorn nyo. Subukan nyo muna yung mga pellets na ginawa talaga para sa plowhorn dahil yun talaga yung ginawa sa plowhorn kaya maganda talaga. Yun muna yung ipakain nyo. So kung medyo alam nyo na at nagagamay nyo na yung pag-aalaga ng plowhorn, pwede nyo silang bigyan ng mga live food kagaya ng tubipex, kagaya ng mga worms, mga super worms, tapos yung iba pa nga, mga muling maliliit, gapi, gano'n. So hindi ko mare-recommend sa mga baguhan nyo kasi maaari kasi magkasakit ang plowhorn lalo na pag malamig ang panahon, matagal sila matunawan at nahirapan silang tunawin, lalong-lalo na yung mga live food. Kaya, hindi ko pa nire-recommend yun sa mga baguhan. Pero kung gusto nyo i-try pa isa-isa, ang pinaka gusto ko lang na ingatan nyo ay yung pagpapakain ng super worms. Kasi yung super worms madaling mabili yan. Kaso, medyo matigas kasi yung matigas yung balat nun. Kaya, medyo nahihirapan tunawin yun ng ating mga plowhorns. Kaya hindi ko nire-recommend yun. Na yun agad yung subukan nyo. Yung tubipex, medyo malambot yan. Kaya madali rin matunaw yan kahit malamig. Tapos, marami pang ibang klaseng pwedeng ipakain dyan. At ayun, kung may isipan nyo naman mag-breed ng plowhorn, ang magbibigay ko naman sa inyong payo una, alamin nyo muna kung paano mag-gender ng plowhorn dahil hindi kayo makapag-breed pag hindi kayo marunong mag-gender. Pangalawa, kailangan prepared kayo na marami kayong lalagyan dahil nga teritoryo ang ating plowhorn. Kung sakali maka-breed kayo, kailangan nyo ng maraming lalagyan pag naglalakyan ng mga fry nyo dahil pag hindi nyo hiniwala yung fry nyo at naglakihan yan, magpapatayin sila. Tapos, ayun, hindi lahat ng pagbe-breed successful. Minsan madali mag-breed, minsan mahirap mag-breed. Tapos, ayun, hindi rin, wala ring season ang pagbe-breed ng plowhorn. So, depende yun sa kanila. Depende sa pares nyo kung mangingitlog yun. At depende rin sa inyo kung kaya nyo i-condition sila para mangitlog. So kahit kahit anong buwan, pwede. Marami akong video ng breeding dati at panoorin nyo na lang kasi medyo technical yan pag itinuro natin. So ayun, yun lang yung mabibigay ko sa inyong tips muna ngayon dahil mahabang usapan yan. Tapos ayun, isa pa sa mga magandang katangian ng plowhorn dahil nag-groom sila o pwede silang pagandahin ng kung anong gusto nyong diskarte para mapaganda sila. Merong mga plowhorn shows na ginaganap. Pwede kayo sumali doon kung maganda yung plowhorn nyo at na-groom nyo ng tama at sa tingin nyo talagang maganda. Meron siyang maraming ginaganap na shows kung saan lugar. Ayun din nga maganda kasi hindi naman lahat ng isdaan may ganun. So parang aso din yan.
na alam mo yun, i-groom mo siya at pwede mo siya isali sa mga shows. So yun mga kasong, no, marami pa akong pwedeng sabihin at marami pa tayong pwedeng pag-usapan tungkol sa Plowhorn. Ang kaso talagang mahabang usapan yan, so binibigyan ko lang kayo ng mga tips kung ano yung naiisip ko at kung ano yung mga pupasok sa isip ko ngayon dahil hindi naman tayo nagsusulat. At masyado mahaba talaga ang pagpa-Plowhorn at kailangan mo talagang aralin yan. At ayun, no, sa mga papasok sa Plowhorn keeping, pinakamahalaga talaga na may papayo ko dapat nag-enjoy kayo, no, dahil yung isda papatanggal talaga ng stress yan, nakakawala ng stress ang isda. Pero minsan kasi yung iba sumusobra na imbis na mawala yung stress nila, lalong nai-stress. So ang payo ko lang, no, pumili kayo, kailangan matuto kayo pumili ng magandang Plowhorn at mahalin nyo yung Plowhorn nyo. Huwag kayo titingin sa ibang Plowhorn dahil iba't ibang klaseng Plowhorn yan. Siyempre iba't ibang presyo, iba't ibang jeans. Hindi mo pwedeng ikumpara talaga yung sayo doon sa kanya kasi unang-una sa pag-aalaga pa lang magkakaiba tayo ng style, kung ano yung kinakain niya, kung ano yung aquarium niya. So wag niyo na isipin kung maganda man yung Plowhorn niya, hindi maganda yung Plowhorn niya, no? Kung maganda naman, tingin niyo maganda, no, ang yung Plowhorn, dapat masaya kayo, yun ang pinaka-importante talaga. So ayun lang mga kaasa, kung meron kayong mga katanungan tungkol sa Plowhorn, pwede kayong mag-comment. At ayun, tapusin na natin ang video na to. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out.